Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't paglingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Hesus, Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw po ang aming liwanag at pag-asa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw po ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan, ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at nilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Niutos ng hari kay Alpenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sangkan ng hari at ilang sangkan ng mga maharlika. Ang pipiliin niya ay yung kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat sa lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Niutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya pinakiusap niya kay Alpenas na huwag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na ari kapag nakita niyang mas mahina kayo
kaysa ibang kasing gulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya, pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin niyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari. At tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay nihirap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na sangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ng iyong banal at malawalhating pangalan, nararapat purihin at pagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman as ang daigdig ng mga patay, karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Ang ibibigay natin sa Diyos ay sakripisyo, hindi surplus. God desires our sacrifice, not our surplus. Ito po yung nakita natin dun sa Ebanghelyo. Hindi tinignan ng Panginoon kung magkano ang inilalaglag ng mga tao doon sa lalagyan ng donasyon sa templo noong mga panahon na iyon. Hindi po iyon ang kanyang tinitignan. Ang tinitignan ng Panginoon ay yung damdamin ng mga tao nung naghulog doon sa lalagyan sa loob ng templo. Kaya ipinagtaka ng mga alagad nung sinabi ni Jesus, itong babaeng ito, kahit 2 kusing lang ang kanyang inihulog, siya ang may pinakamalaking inialay sa templo. Sapagkat ipinaliwanag ng Panginoon, yung iba, naghulog ng hindi na nila kailangan. Yung sobra-sobra. Yung surplus nila. Pero itong babaeng ito, ibinigay, ipinagkaloob ang kanyang kabuhayan. Mas mahirap kaysa magbigay ng surplus na masasabi nating mas madali at mas magaang. Ang nais ng Panginoon, our sacrifice, not our surpluses. Dahil sa totoo lamang, kung Diyos lamang ang tatanungin natin, He doesn't need anything from us. Wala namang kailangan ng Diyos sa atin eh. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng kayamanan na meron tayo. Ang kayamanan ng Diyos, kahit pagsamasamahin ang yaman ng tao sa mundo, wala sa kalingkingan sa yaman ng Diyos. Sa katunayan, kung ano man meron tayo, Kanya rin naman galing. Pero ano yung hindi kayang kunin at gawin ng Diyos? Ang hindi kaya ng Diyos, yung damdamin natin, yung kalooban natin. Pag nagmatigas tayo, walang magagawa ang Diyos. Pag tumalikod tayo, walang magagawa ang Diyos. Kapag tayo ay sumalungat sa Kanya, walang magagawa ang Diyos. Tayo lamang ang dapat may kusang pagkakaloob sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi namimilit. Ang Diyos ginagalang yung kalayaan or freedom na ibinigay din naman niya sa atin bilang mga nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Yun, masasabi natin ang hindi kakayanin ng Diyos. Kaya ano ang solusyon? Ano ang natitirang dapat nating gawin? Ibigay natin ang kusa sa
sa loob. Ang ating kalooban, ang ating sakripisyo. Si San Andres Dunglac ay isa sa mga naunang santo sa Vietnam. Noong 1988 po, nag-canonize si Pope John Paul II ng mahigit 100 santo noong 1988. Mahigit 100 ang canonized. Ibig sabihin, mga naging santo sa simbahan. Mga mahigit 70, puro Vietnamese. Pero maniniwala ba kayo kahit noong 1988, ipinagbawal ng gobyerno ng Vietnam na dumalo sa canonization ng kanilang mga kalahi. Ang mga dumalo lamang doon ng mga Vietnamese, yung galing sa ibang bansa, maliban sa bansa ng Vietnam. Para saksihan ang canonization ng kanilang mga kababayan. Ito po ay nagpapakita sa atin kung gaano kahigpit ang pamahalaan ng Vietnam maging noong 18th century na kung saan nabuhay si San Andres Dunglac bilang isang pare. Ano ba nangyari sa kanila? Noong panahon na iyon, ipinagbabawal po ang foreign mission. Ibig sabihin, mga relihiyon na dala-dala ng mga dayuhan, kasama na ang Kristyanismo. Nagkataon po si San Andres, pari na. Siya ay hinanap, inusig, inaresto, pero paulit-ulit siya na nangangaral at nagmimisyon. Pwede naman siyang tumakas na, pero ibinigay niya ang kalooban niya sa Diyos. Handa siyang magsakripisyo. Kung kaya't, dumating ang panahon, siya ay tuluyan ng pinugutan ng ulo. Pero, dahil dun sa kanyang ginawang kabayanihan, dahil sa kanyang ipinakitang pagbibigay ng kalooban ng sakripisyo sa Diyos, hindi po nagtagal, biglang dumami ang mga Kristiyano sa bansang Vietnam. Sabi nga, the blood of the martyr is the seed of Christianity. Yung mga naginawang sakripisyo ng mga martir ang siyang nagparami ng pananampalatayang Kristyanismo. Hindi lamang sa Vietnam, kundi sa maraming lugar pa. Ano po ang ating pwedeng makita dito? Kagaya ng nabanggit po natin, the Lord desires our sacrifice, not our surpluses. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung kaya nating ibigay. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano yung kaya nating matira sa ating kalooban para sa ating sarili. Yung sakripisyo na kalakip ng ating inihahandog o ipinagkakaloob. Gaano ba talaga sa atin kahirap magbigay? Handa ba tayong maglaan o magsakripisyo ng ating oras o panahon para gumawa ng mabuti? Kaya po ba natin na hindi mo nakakain ng 3 beses isang araw, wag lang tayong gagawa ng masama? Kaya ba nating tiisin na wag kumuha ng hindi sa atin? Kahit damang-dama na natin ang bigat ng ating pangangailangan? Kaya po ba nating magpaumanhin kahit galit na tayo dun sa tao? Kaya ba nating magparaya kahit alam mo, abusado yung taong iyon? Hindi kung ano yung kaya nating ibigay, kung hindi kung ano yung kaya nating matira sa ating sarili. Not our surpluses, but our sacrifice. Tumayo na po ang lahat.
Ipamanhik natin sa Diyos ang ating bayan. Dasalin po natin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umuspong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linis mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calansod, Panalangin ninyo kami. Magsiupo muna ang Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay, pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. tumayo na po. Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo, nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay.
sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Akong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan.
at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide monthly formation bukas, November 25, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, na may temang, ang tunay na deboto ay masunurin sa turo ni Jesus at ng simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Paul B. Obispo, Parochial Vicar, Sacred Heart of Jesus, Paris, Old Santa Mesa, Manila. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 na ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nakakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.